Kaya nga sa Islam, 'di ba, makita ninyo, walang imahe. Kasi nga wala ngang makakatulad sa kanya. Actually, yung paggamit nila ng rebulto, isang patunay lamang 'yan ng kahinaan ng kanilang Panginoon. Kasi bakit? May kawangis. Sino gumawa nun? 'Di ba? Ang Nangailangan gumawa pa nun. ng manguukit para Tao lang din. Tao lang. Kapwa. 'di ba? So, mas safe kumbaga kung sa pagsamba lang, mas safe na wala kang tinitingnang kawangis. Bakit? O may rebulto. Kasi bakit? Nagpapatunay na merong kang sinasamba na walang katulad Masya Allah. na anumang bagay. So sa atin, sa Islam, nagbigay ng matinding babala. No? Nagbigay sa atin ng matinding babala na hindi tayo maaaring magkaroon ng tinatawag na al-ghulu. Pag sinabing al-ghulu, sa wikang Arabic ito, no? Ito yung exaggeration or pagmamalabis. Nandun tayo sa tinatawag na pagmamahal sa mga propetang ito. Nandun tayo sa tinatawag na pagdadakila sa kanila. Nandun na tayo sa tinatawag na pagmamahal sa kanila. Pagrespeto sa kanila. Subalit, may hangganan ito. Yes, may limitation, no? May limitasyon to. No? Kaya nga, kabilang sa katangian nating mga Muslim, lagi tayong wasat. Lagi tayong nasa gitna, moderate. Hindi tayo magmamalabis, hindi rin tayo kukulang, no, sa pagbibigay ng karapatan sa mga propetang ito. So, nagbigay ng matinding babala sa batas ng Islam mula sa tinatawag na pagmamalabis, no? Kung nabanggit niyo kanina na mayroong mga membro or mga followers ni Jesucristo na kung saan nagmalabis sila Sa pagkilala sa Kanya. pagkilala, no? Meron sa kanila na kinilala na si Jesus ay siya mismo ang Diyos. Siya mismo ang sasambahin. Siya mismo ang Panginoon. At ang iba naman, sinabi na siya ang anak ng Diyos or may kabahagi sa Diyos, no? So lahat ng itong paniniwalang na binabanggit na ito ay mga paniniwalang sira, paniniwalang huwad. Wala itong batayan mismo kahit sa Biblia nila. Wala kang makikita na si Jesucristo ay Diyos or si Jesucristo ay anak ng Diyos, no? At kung magbabasehan natin yung ating sa Quran, sa banal na Quran, makikita natin tatlong kasagutan lang yan, no? Buburin natin para sa kanila. So, isipin na lang nila logical, no? Una, si Jesucristo ay isang tao lamang, bashar. Siya isang tao lamang kaya hindi siya pwedeng bigyan ng anumang mga katangian ng pagka-Diyos. At ang tao, lagi nangangailangan yan. Tama? Tama. Kabilang yan sa katangian ng tao, nangangailangan kumain, nangangailangan uminom, nangangailangan sa pagnanasa o mga ano naman. So, makikita natin dito, si Jesucristo, maraming mga bersikulo at mga talata sa Biblia man o sa Quran na tumutukoy sa pagiging tao lamang niya. O bigay tayo ng halimbawa sa Quran, no? Mal Masih ibn Maryam. Si Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Si Propeta Jesus ay isa lamang sugo na katulad ninyo na nagmula sa mga naunang panahon. Henerasyon. No, naunang henerasyon, di ba? Naunang mga propetang isinugo na katulad mo, Muhammad, di ba? Wa ummuhu, ang kanyang ina, Siddiqa, isang babaeng malinis, dalisay, makatotohanan. Kana yakulanit ta'am. Itong dalawang ito, si Jesus at ang kanyang ina ay parehong kumakain ng pagkain. Di ba? So dito sa aya na ito, sa bersikulo talata na ito, tumutukoy na si Propeta Jesus at ang kanyang ina ay hindi dapat sambahin. Bakit? Kumakain. Kasama niya Nangangailangan. At ang Diyos ay hindi pwedeng kumain. Ibig sabihin sa dalawa na paniniwala nila, Diyos o di kaya anak ng Diyos, dalawang battle. Talo yun. Kahit walang pagpipilian sa dalawa. Walang pagpipilian doon. So una, tao. So hindi mo siya pwedeng sambahin eh. Tao siya eh. Hindi siya pwedeng magkaroon ng katangian ng pagka-Diyos dahil tao siya. Di ba? Pangalawa, binanggit mismo mula sa bibig ni Jesucristo na siya isang alipin lamang ng Panginoon at isang sugo lamang. At wala siyang anumang katangian ng pagkapanginoon o anumang katangian ng pagiging Diyos sa sinasamba. In huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Tunay na siya ay isa lamang alipin na binigyan namin siya ng biyaya at ginawa namin siyang halimbawa para sa mga Banu Israel. So isang alipin. Abdullah.
Isang alipin ng Allah. At ang propeta Jesus, siya ay pagdating na araw ng paghukom, okay? May balita na sa araw ng paghukom si propeta Jesus ay iwawaksi niya ang lahat, tatanggihan niya ang lahat. Lahat ng mga Mga sa kanya. sumamba sa kanya. Lahat ng mga taong kinilala siyang Panginoon o anak ng Panginoon, lahat ng yun ay pasisinungalingan niya at iwawaksi niya. Hindi ko kayo kilala. So isa sa dahilan yun, bakit din siya babalik, ano? Kabilang sa mga dahilan yun para iwaksi ang mga taong ito. Bakit niyo ako sinamba? وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. O ikaw, Jesus, na anak ni Maryam, ikaw ba ay nagsabi sa mga tao na gawin niyo ako? Ikaw, Jesus, gawin ka nilang Diyos, pati ang nanay mo, gawin nilang Diyos? Maliban pa sa Allah? Anong sinabi ni Jesus? Qala subhanak. Sinabi ni Jesus, luwalhati sa iyo, aking Panginoon. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Hindi maaari para sa akin na magsabi ng mga bagay na wala itong katarungan o hindi katotohanan. Naam. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kung sinabi ko man yun, ikaw ya Allah, malalaman mo yun. Ta'lamu ma fi nafsi wala alamu fi nafsik. Alam mo kung ano ang nasa aking sarili, ya Allah, at hindi ko alam kung ano ang nasa iyong sarili. Innaka anta allamul ghuyub. Doon pa lang, Ustad, nagpakababa siya, no? Oo, patunay. So patunay lang dito na hindi sinabi ni Jesus na sambahin niyo ako. No. Hindi sinabi ni Jesus na sambahin niyo ang aking ina. Malinaw. Malinaw yun. At kahit magpatiklop-tiklop ka pa dyan, hanapin mo sa loob ng Biblia, wala kang makikita na sinabi ni Jesus, sambahin ninyo ako at ang aking ina. Wala. Matagal ng debate yan. Wala silang mapakita na isang bersikulong direktang nagsasabi na si Jesus ay Diyos o nagtawag man lang sa sarili na siya ay Diyos. Wala. Ganon Wala. kadelikado yung hulo, yung pagmamalabis sa pagkilala mo. Kung hanggang saan lang yun yung Ustad, ano? Ganon siya dapat aralin talaga siya, lalo na ng mga Muslim, yung masyadong pagmamalabis. Pag lumabas ka na sa hangganan, delikado na pala. Delikado na. Sobrang delikado na. Naam ya Ustad, anong idafa mo doon, Ustad? Okay, maganda. Alhamdulillah. Hayag na yung sinabi ng Sheikh natin na sobrang pagmamalabis ay maaring makakatungo sa kamalian. Subhanallah. So, siguro idugtong ko yung aya, no? Sabi ng Allah, wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. So, hindi marapat sa isang maawain ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magkaroon ng tinatawag na anak. Subhanallah. No? Meron tayong tinatawag na acid test. Tawag nila sa sura na to, acid test. Pag sa debate na, no? Sa debate, acid test tawag nila dito. Kasi di ba parang gold, alam mo yung gold, para malaman na tunay kailangan mo siyang i-acid test. Pag nagbago siya, ibig sabihin, peke, huwad. Kapag inilagyan mo siya ng asido at hindi nagbago, walang nangyari sa kanya, ibig sabihin, genuine, original, tunay. No? Original siya, yan totoo. Walang paglinlang. Sa pagkilala sa Diyos, no? Pagkilala sa Diyos, kinakailangan natin kung gaano tayo kamitikuloso sa paghahanap ng original sa mga binibili nating mga gadget. Mas lalo na sa pagsamba. Lalo sa pagsamba. Oo naman. Sino ang dapat mong sambahin? Di ba? So, dapat mitikuloso rin tayo sa pagkilala sa sino ang Diyos. Meron tayong acid test sa pagkilala sa Diyos. So, merong 5 na binigay sa atin. Type. Number 1 dyan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kul huwallahu ahad. Sabi dito, sabihin mo ya Muhammad na ang Allah ay ahad. Sabihin ng ahad, unique, nag-iisa. Walang kasama, walang iba, walang pangalawa. Walang kasunod. Unique. Na ahad, nag-iisa, bukod tangi. Okay? So, kasi pagka sinabi mong halimbawa sa tinatawag na logical na halimbawa. Halimbawa dito sa atin sa Marlica Village. Halimbawa lang sa Marlica, kung mayroong 2 barangay captain at yung isa magbibigay ng panukala at yung isa magbibigay din ng panukala. Sabi nung isang panukala dito sa kabila si Captain A, Kapitan A, na bawal lumabas ang mga minor de edad sa ganitong oras. Alas 10 halimbawa. So, susunod sila. Pero naglabas ng panukala yung isa na pwedeng lumabas pa, ganyan. Magulo yun, Ustad. Magkakaroon ng Gulo. buhay. So, ibig sabihin,
hindi pwedeng magkaroon ng dalawang Diyos. Yeah. Kailangan ahad lang. Dapat mag-isa. Nag-iisa. Number one. So, number two, as-samad. Allahu Akbar. Sabihin ng as-samad, hindi nangangailangan. Sandigan kumbaga. Sandigan. Allah. Ha? Pagkus siya yung kakailanganin, siya yung kinakailangan. So, kailangan itong Diyos na ito, na kikilalanin mo sa pagsamba mo, kailangan hindi siya nangangailangan. Hindi nangangailangan sa pagkain, pag-inom, Tulog. pagtulog, hindi naantok, hindi napapagod, hindi nagpapahinga, mga ganyan. Walang pangangailangan. Hindi nangangailangan mag-asawa, hindi nangangailangan sa anak. Ha? So, dapat ganito, hindi nangangailangan bagkus siya ang kakailanganin. Masya Allah. Barakallah. Sumunod doon, lam yalid, walam yulad. Hindi pinanganak at hindi nagkaanak. So bakit dito? Bakit medyo ano siya dito, no? Medyo ano siya, parang tinafsil, no? Tsaka pinagtibay talaga. Pinagtibay dito. Hindi pinanganak at hindi nanganak. Bakit? Kasi kung titingnan natin, no? Sa lahat ng mga mitolohiya, yung mga Greek mythology, Indian mythology, Norse mythology, Roman mythology, lahat ng mga Diyos na kinikilala doon may anak. Hindi nagkaanak at hindi rin nanganak. O hindi siya pinanganak. No? So nangangahulugan na ang tunay na Diyos, kailangan wala siyang pinanggalingan. Kasi bago siya mauiral, kinakailangan niya muna na magpapairal sa kanya. Oo. Dapat isilang muna siya. Ibig sabihin, bagsak na doon sa Bagsak number 2 na kanina, yung sabad. May Bagsak pa rin pangailangan. siya sa ahad, yung nag-iisa. Kasi bakit? Dalawa Meron na pang sila. isa. May nauna pa. May nauna sa kanya. 'Di ba? So mababagsak siya. So pag sinabi naman nagkaanak siya, ibig sabihin nangailangan siya ng asawa. Wala siyang sahiba, wala siyang asawa, wala siyang kasama. 'Di ba? So bakit? Kasi mangangailangan siya. Para magkaanak siya, kailangan niya ng doon na naman yung word na kailangan. Dapat wala. Naman. So kailangan dito makita natin na tumugma ito. Kung meron ka mang sinasamba ngayon Oo. na hindi tumutugma sa mga nababanggit na ito, nako, Wala na. mag-isip ka. Isip na. Ito yung last. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya At hindi nagkaroon ng kawangis, katulad, or katulad o kahalili o anuman na Kaanim. word na kaparehas. Wala No? talaga. Wala. Walang kaparehas. Ito nabanggit natin kanina, edi pag sinabi mong pagdalawa sila, edi may kaparehas na. 'Di ba? May kawangis na siya, wala siyang wangis. Kaya nga sa Islam, 'di ba, makita ninyo, walang imahe. Kasi nga wala ngang makakatulad sa kanya. Walang pwedeng tumulad. Bakit kayo mga Muslim, patuwad-tuwad kayo diyan, wala namang kayo sinasamba. 'Di ba? Sumasamba kayo sa wala. Kami buti pa kami sabi ng mga kufar, meron kaming rebulto. Actually, yung paggamit nila ng rebulto, isang patunay lamang yan ng kahinaan ng kanilang Panginoon. Kasi bakit? May kawangis. Sino gumawa nun? Di ba? Nangailangan gumawa pa ng nun. manguukit para, Tao lang din. Tao lang. Kapwa. di ba? So, mas safe, kumbaga, kung sa pagsamba lang, mas safe na wala kang tinitingnang kawangis. Bakit? O may rebulto. Kasi bakit? Nagpapatunay na merong kang sinasamba na walang katulad Masya Allah. na anumang bagay. Kasi ang niyan, nung minsan, ang Propeta Muhammad sallam, nagkaroon ng medyo sababun nuzul niya? Sa sababun nuzul. Nagkaroon ng medyo debate. Sabi natin, may nakikipagtalakayan ng Nabi sallam sa mga non-Muslim no. Yung sinabi ng isang isang non-Muslim, sabi niya doon, sige, maniniwala kami sa iyo, pero sabihin mo muna sa amin kung saan nanggaling ang Panginoon mo. Kumbaga, ibigay mo sa amin ang pamilya Parang niya. sina-challenge siya. Sina-challenge siya. Ano yung pamilya niya? Saan siya nanggaling? Sinong pamilya niya? Anong tribu siya? Ganyan-ganyan. Kuya, yan unsobla na rabbak. Bigay mo sa amin yung nasab. Bigay mo yung pamilya. Ano yung pamilya ng pinanggalingan niya? Kasi ganun sila doon eh. So, ganun eh. Kung marangal ang pamilya mo, respetuhin ka. Kaya Yes. ganun ang usapan doon eh. So ngayon, sinabi, ang Allah SWT ang nagbigay ng kasagutan doon. Kaya sinabi niya, Kul, ipagbadya, sabihin mo o Muhammad sa mga yan, Allahu Ahad. Masya Allah. Doon na bumaba Doon ang aya. nag-start, doon na bumaba yung aya. Ganun kalinaw ang Islam patungkol sa pagsamba sa Panginoon. So, malinaw. Kaya sa mga nag-iisip pa, huwag na kayo mag-isip, nandito na ang Islam. Oo. No, nandito na. Yakapin mo ang Islam, papaliwanag sa'yo, narito, subhanallah, ang tunay at ligtas dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay.